Nangangambang malugi ang mga magsasaka sa Benguet dahil madaling masira ang mga pananim, bunsod ng mainit na panahon. Kahit ang mga kalabaw na katuwang ng mga magsasaka, nahihirapan na rin dahil sa init. Makibalita tayo kay Dano Tingkungko. Naglalaro sa 22 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at La Trinidad, Benguet nitong mga nakaraang linggo. Di hamak na mas malamig kesa sa Maynila. Pero mainit na raw ito na nakaapekto sa mga tanim na strawberry roon. Sabi ni Mang Roy na nagtatanim ng strawberry, mas kukonti raw ang mga nahihinog na bunga. Ang mga bobot o yung mga murang bunga pa lang, nahihinog daw kaagad at mabilis masira. Ngayon nga raw mahigit 10 kilo lang ang naani niya mula sa kadalasan 20 kilo kada ani kapag malamig ang panahon. Yung mga turista na pupunta dito, kukulangin sila sa imbis na marami silang kukunin, kukulangin sila. Imbis na gusto nila makapag-pick, wala. Yung iba hindi makapag-pick. Sa ngayon kasi sa napunta na yung maliliit lang pero marami naman nakuha. Ang liliit niya? Ngayon, sa taniman ni Mang Roy, maraming strawberries ngayon ang nanganganib mamatay. Magiging ganyan pagka laging ganito. Sa tingin ko nga dito parang hindi na mabubuhay. Konektado sa irrigation ang pagdilig ng mga tanim dito sa La Trinidad. Minsan hindi nasusunod ang schedule nilang kada makalawang pagdilig dahil kinukulang daw minsan ng tubig. Kahit na sabihin mong didiligin pero kukulangin pa rin yun dahil sa sobrang init. Kaya pagka dinilig mo, mabilis na matuyo yung lupa. Kahit ang ilang mga gulay nila, ganito rin ang naging sitwasyon. Ano nangyari dito? Hindi yung head lettuce na tinanim namin dito. Sobrang matured. Sobrang matured. Hindi naman dahil sa init? Sabay na dahil sa init yung iba. Mas mabuti kung umuulan nga para hindi matuyo kaagad. Sa Baguio City, may ilang gulay na nagmahal dahil kokonti ang supply. Ang cauliflower sa Baguio Public Market nasa 150 pesos kada kilo ngayon kumpara sa dating 80 pesos. Ang bell pepper halos dumoble ang presyo. 10 to 20 pesos naman ang itinaas sa presyo ng halos lahat ng gulay tulad ng patatas, carrots, pechay Baguio, talbos at bunga ng sayote at ampalaya. Mataas kasi El Nino. Ang problema kasi pag yung sa biyahe, walang sasakyan. Usually, konti po ang nag-harvest pag mga Holy Week, yung mga pamahiin nila, ganon. Konti ang nag-harvest, baka magtataas po ng presyo ng gulay. Pero hindi naman po siguro ganong kataas. Apektado rin na maalinsang ang panahon pati ang mga alagang kalabaw sa Marcos, Ilocos Norte. Kaya para maginhawaan, isinisilong at pinapaliguan sila. Hinihingal daw kasi ang mga kalabaw kapag naiinitan. Ang mga magsasaka naman sa Abra umaaray na dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ang mga taniman nagkakabitak-bitak na, kaya naman ang mga tanim na palay hindi maganda ang sibol. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 5 milyong piso na ang pinsala sa palay sa 3 bayan sa lalawigan. Dano Tingkungko, GMA News.